punta ng Singapore, nagkaroon kayo ng event doon, hindi nyo dineclared, kawawa ang mga Pinoy doon kung hinuli ng immigration sa Singapore. Alam nyo naman na bawal gumawa ng event doon nang hindi ninyo ipaalam sa government ng Singapore. Bote at walang pumuntang immigration doon, kay kawawa ang mga Pinoy na umattend doon. Akala nila siguro ay ganun-ganun na lang. Diba? Oo. Akala siguro ni Sarah ay okay yung ganun. Magagawa kayo ng isang pagtitipon-tipon at pupunta ka doon bilang isang Vice President ng Pilipinas, tapos magawa kayo ng rally-rally doon sa loob ng stadium. Hindi ninyo alam na bawal yun. Diba? Oo. Oh, paki-comment mga kababayan. Totoo yun. Pumunta ng Singapore. Gumawa sila ng pagtitipon. Tapos, ang pinag-usapan nila about politics. Alam nila na pinakabawal sa Singapore yan. Ang magbuo ng isang politics issue na usapin doon. Labag sa batas ng Singapore yun. At una mga kababayan, syempre tatanungin ka ngayon yan. Totoo kaya si Sarah na ang ipununta niya sa Singapore ay mamamasyal? Hindi. Ang pinunta niya doon, makipagkita sa mga OFW. Totoo yun. Mga kababayan, pagtanong niya sa immigration, Ma'am Vice President, saan ka po? Kailan uwi mo? Anong gagawin mo doon? Siyempre, ang sasabihin niya, mamasyal. Diba? Kita nyo, napakasinungaling. Namasyal ka, pero nakikipagtipon ka doon at nag-uusaping politics kayo. Alam nyo ba na bawal yun? Diba? Doon pa lang nilinlang nyo na yung bansang Singapore eh. Totoo yan. Mag-concert ka nga lang sa Singapore, kailangan kumuha ka ng sino organizer doon eh. Anong permit doon. 'Di ba? Oo. Tapos nangangampanya ka doon sa Singapore, bawal 'yon. Oo. Merong batas ang Singapore na pinagbabawal 'yan. Oo, totoo mga kababayan. Merong batas sa Singapore. Ito mga kababayan. Ito mga kababayan. Pag-uusapan natin yan. Alam nyo ba na bawal sa Singapore yung bubuo ka ng gatherings? Kawawa ang mga tabugong DDS supporters na OFW sa Singapore. Bawal political rally dyan. Kung nahuli sila, hindi naman sila tutubusin ni Sarah. Puro non-official trip lang. No courtesy from the President or Prime Minister. Totoo yan. Alam nyo ba nga, ganun yan mga kababayan? Singapore is... wait lang. Ito Bawal ba sa Singapore ang mga political rally or pagtitipon na hindi alam ng Singapore government? Yes or no? Ito, mga kababayan. Ito na, mga kababayan nakalagay babasahin ko lang. Yung ginawa ni Sarah sa Singapore ay kailangan may permit. Kung wala kang permit doon, kung merong nagsumbong noon, na gumawa sila ng political gatherings. Kasi actually, mga kababayan, may video yan na may political gatherings kasi puro-puro politician yung nasa likod niya. Nandun nga si Vic Rodriguez eh. Alam niyo ba na sa Singapore bawal yan? Bakit? Babasahin ko po Oo, bawal ang mga political rally or pagtitipon sa Singapore kung walang pahintulot mula sa gobyerno ng Singapore. Dahil labag ito sa mga batas tulad ng Public Order Act, ang mga pagtitipon na walang permit ay naituturing na illegal. Maliban sa mga itinalagang lugar tulad ng Speaker's Corner sa Hong Ling Park kung saan mayroon pa ring mga restriksyon. Mahigpit na mga batas. Ang pagtitipon at demonstrasyon ay mahigpit na kinokontrol sa Singapore sa pamamagitan ng Public Order Act na nangangailangan ng police permit. Kita mo yan, Sarah? Doon pa lang Doon pa lang nilinlang nyo na ang Singapore. Pangalawa, illegal kung walang permit. Pagdaraos ng mga pagtitipon na may kinalaman sa politika nang walang permit ay illegal. Ayan mga kababayan. Sinearch ko po yan sa Google. 'Di ba?
Ito pa, speaker corner ang tanging lugar kung saan maaaring magsagawa ng pampublikong pagtitipon nang hindi nangangailangan ng permit ay ang speaker corner sa Hong Lim Park. Ngunit may mga particular na patakaran at restriction doon. Ayan, foreigners, bawal ang mga dayuhan na magsalita o makilahok sa anumang pagpublikong pagtitipon ng mga may kinalaman sa politika o mga isyong panlipunan. Di ba? Diyos mio marimar. Ito po, Wikipedia. Public demonstration in Singapore. Alam nyo ba mga kababayan na kung merong nagsumbong nun, ay lahat sila makukulong? Lahat sila madadampot? Kita nyo yan mga kababayan? Bawal po yun. Ito po, public demonstration in Singapore are generally rare due to laws that make it illegal to hold cause-related events without a valid license from the authorities, such as laws including the Public Entertainment Act and the Public Order Act. Public demonstration are nevertheless permitted at the Speaker's Corner, which occurs regular, most notably Pink.SG at the protest against population white papers in 2013. Kita ninyo mga kababayan, pinagbabawal po yan. Bawal po kasi sa Singapore ang political rally, kaya kantahan. Kaya ang ginawa ni Sara, kumakanta-kanta kemerut. 'Di ba? Ang pagkakaano kasi nila, hindi naman naintindihan ng mga Singaporean yung sinasabi natin. Kaya kunwari, kakanta na lang po tayo at sasabihin natin na Bed of Roses. Kita ninyo? Kumakanta si Sara. Bawal po kasi dito sa Singapore ang political rally, kaya kantahan at motivational speech na lang ang nangyayari, kaya okay din. 'Di ba? Ang sabi, mga kababayan. Nako, Keme, sabi ninyo bawal? Pero ang kaloob-looban nun, pamumulitika yun. Kasi bakit? Okay lang kung pupunta si Sara doon, kumakanta-kanta, kung singer siya. Sino ba si Sara sa Philippines? Politician po siya. So anong purpose niya doon na pumunta siya sa stage at kumanta na alam naman nating sintonado? 'Di ba? Kasi sasabihin ninyo, bawal naman doon mga usaping politika, kaya kumanta na lang siya. Putang ina, kung ikaw hindi mo layunin ang politika, tapos aakyat ka sa stage at kakanta ka ng sintonado, sinisira mo na yung pangalan at dignidad mo. Di ba? Kung hindi ka ba naman tanga, o kung hindi pamumulitika yun, ano, sisirain mo yung pangalan mo kahit sintonado ka, kakanta-kanta ka doon? Sige nga, magda-down to earth ka, ibababa mo yung dignity mo bilang isang vice president, tapos aakyat ka sa stage at kakanta ka ng Bed of Roses, tapos sintonado ka. 'Di ba? Ano yung kanta ni Sara? Tragis na yan. Pag ako pa kumanta, ang ganda kong boses. Ito Sara, kumanta sa SG. Makita ninyo. Diba? Kumanta na lang daw. Kita ninyo? Dinadahilan nila na kumanta na lang kasi bawal ang political rally sa Singapore. Dinaan na lang sa kanta. Sige nga, kung ikaw vice president ka, alam mong sintonado ka, ibabagsak mo yung sarili mo. Titignan ka ng mga taong tanga ka, titignan ka nilang sintonado, pagtatawanan ka nila. Dahil saan? Para mapagtakpan at magsinungaling kayo na hindi political rally yan? Kumakanta ka tapos may banat ka? Di ba? Magpaka-impokrita ka? Kakanta ka kahit hindi mo gusto? Para andun titignan ka ng mga tao at pagtatawanan ka? Tapos sasabihin mo, hindi political rally to, singing contest to po. Tangina, sino niloloko ninyo? Diba? Kita mo, kumanta ka. Kahit sintonado ka, kahit ang pangit pakinggan, pinilit mong kumanta. Para saan? Para pagkasinungalingan at pagtakpan ninyo na hindi political rally ang ginagawa ninyo. Kita ninyo, nililinlang ninyo yung Singapore government at ang mga Pilipino na nakaharap ninyo, niloko ninyo, inuto ninyo.
Para ipapakita mo sa kanila na pumunta ka lang doon, bumisita at kumanta. Hindi political rally ito. Putang ina no, sinong pinagluloko ninyo? Yeah? Yan pa nga lang, hindi ka pa presidente, binudol mo na yung mga OFW sa Singapore eh. Di ba? Hindi ka pa presidente, binudol mo na sila. Ipapamukha mo sa mga tao doon, mga Pinoy sa Singapore, na ito ay singing-singing lang. Hindi political rally kasi bawal. Pero ang kaloob-looban, yung tema, yung agenda, political rally. Paninira kay Marcos yun. Di ba? Kita ninyo? Ultimo Singapore, niloko ninyo. Ultimo mga taong kaharap ninyo, niloloko ninyo. At sabihin, meet and greet lang to. Hindi ito political rally. Pero yung nasa likod mo, politician. Tapos yung nasa stage, vice president. Ano yun, meet and greet? Artista ka? Di ba? Yun pa nga lang, hindi ka pa president, niluloko mo na yung tao, nililinlang mo na yung bansa eh. Totoo naman talaga, Sir John Paul. Sinong naniniwala na hindi political rally yung ginawa nila? Porket kumanta si Sarah, hindi na political rally yon? Pero ang totoong tema nun, agenda nila, rally yun, politics yun. Maniniwala ako na meet and greet yun kung si Sarah lang ang nandun. Pero kumusta naman yung nasa likod niyang nakaupo? Diba? Biruin nyo, ang Singapore government niluloko ninyo. Sa bagay, gawain ng Pinoy yan. Kukuha ka pa nga lang ng NBI clearance, magpi-fixer ka na eh. Diba? Kukuha ka nga lang ng driver's license, nagpi-fixer ka na eh. Pagdating ng driver's license, hindi ka na pagod. May fixer ka eh. Diba? Totoo yan, mga kababayan. Biruin nyo yan, Singapore government niloloko ninyo. Pilipino doon sa Singapore niloloko ninyo. Hindi ka pa presidente, nanlinlang ka na. So anong tawag doon sa ginawa ninyo? Meet and greet? Kasiyahan? Kanta-kantahan? Pero yung nasa likod mo, politician? Diba? Okay lang sana kung ang ginawa ninyo, kanta-kanta lang. Ang problema lang, pagkatapos kanta may banat si Marcos, walang patutunguhan yung ating bansa kung ganyan. Ano yun, buong 2 oras kayo doon, puro lang tawanan? Walang ganun, Mars. Walang ganun. Nililinlang ninyo ang Singapore government. Nililinlang ninyo ang mga Pilipinong OFW sa Singapore. Hindi pa kayo sa power. Wala pa kayo sa power. Nambudol na kayo. Paano kung nasa power pa kayo? Baka mas matindi pa yan ang gagawin ninyong panlilinlang. Di ba? Tama po ba ako, mga kababayan? Bawal yan. Bawal po talaga yan, mga kababayan. Hindi sana pagbigyan ng permit sa Singapore government na may event. Nakakahiya talaga isama nila ang mga Pilipinong inosente. Tama po, magbudol si Sarah talaga. Tuwang-tuwa naman ang mga tanga, bubo. Kaya nga, di ba? Tuwang-tuwa sila. Kasi nakita nila nandun si Sarah. Pero hindi nila iniisip na political agenda yun. Ang ginawa lang, kunwari kanta-kanta. Kaya nga sabi ni Sarah, hindi porket anak ako ni dating Presidenteng Duterte ay iboto nyo na. Bakit? Ang basihan nyo ba para iboto ako ay kakanta ako kahit wala naman akong magandang boses? Ang basihan nyo ba ay iboto ako kahit sumayaw ako ng bodots? Di ba sinabi ni Sarah yan? So ibig sabihin, anong ginawa niya dyan sa Singapore? Kumakanta siya, pangit naman ang boses. Di ba kinain niya rin yung sinabi niya sa Hong Kong? Anong sabi niya sa Hong Kong? Hindi porket anak ako, kapatid ako, lolo ko, presidente noon, ay iboto nyo na. Kasi kumanta ako. Ang tignan ninyo, yung nagawa niya, yung napatunayan niya sa bayan, yung nagawa niya sa constituent niya, at mga proyekto niya. Hindi porket anak ako ni President Duterte, ay iboto nyo na kasi porket tumayo ako, tas kumanta, tumayo ako, tas nagbudots, iboboto nyo na. Pero anong ginawa niya ngayon sa Singapore? Di ba kumanta siya kasi kahit pangit ang boses niya,
For what? Tapos lilinlangin nyo pa ang Singapore government na pumunta kayo doon, hindi political agenda ang ginagawa ninyo. Sino yung mga nasa likod mo? Sino ka? Hindi ka naman artista sa Pilipinas, vice president ka. So anong tawag nyo sa ginagawa ninyo? Christmas party? Wala pang ang Halloween, nag-Christmas party ka na? Aba, napaka-advance mo naman. 'Di ba? Oo, napaka-advance mo naman, nag-Christmas party na kayo. Halloween pa nga lang. Sino nililinlang ninyo? 'Di ba? Kaya mga Pilipino, magising na kayo, oy. Diyan pa nga lang, binubudol na kayo eh. Tapos sa sunod election, magpabudol pa rin kayo. Tignan ninyo wala pa siya sa power niyan. Nilinlang na niya ang Singapore government, nilinlang na kayo. Paano pag nasa power pa yan? Diyos mio, Marimar. So yun lang mga kababayan. Yung aking reaksyon sa oras na ito. Mamaya po, may live tayo ulit, no? Mamayang gabi. So, maraming salamat po, sa inyong lahat, mga kababayan. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dito sa ating YouTube channel, sa TikTok account, at sa Facebook page. Maraming salamat and see you